Hey guys! Welcome back to my channel. And today, gagawa tayo ng review this Sansan Matte Finish Liquid Foundation and itong Sansan HD Concealer and may isa pa, itong Silly Sponge. Ayan. So, itong Sansan Matte Finish Liquid Foundation, ang kinuha kong shade ay dalawa. Number 2 at saka number 3. And as you can see, napakalayo ng difference nilang dalawa. So, wala kasi akong tamang match sa skin tone ko. So, gagawin ko, mag-mix na lang para may bukagay naman na shade sa akin. Ayun. So, ito nga pala, nakuha ko siya on sale sa HBC dito sa Quezon Avenue. 2 for 150. Kaya tatlo rin yung review ko kasi hinahabol ko yung mga sale ng HBC. Ito muna yung review natin. Mag-start tayo dito. Ayan, 30 ml yan. Actually, nagamit ko na to sa isang makeup tutorial. And then, nagamit ko na rin to dati mga 2 years ago. So, yun nga pala, pag bibili kayo sa mga sale, sa mga ganun, tingnan nyo yung expiration date kasi mostly mga malapit na ma-expire yun. Pero itong dalawa kasi, nakuha ko siya on sale, pero ang expiration date niya is 2019 pa. So, ayan. Amoy niya parang vanilla, coconut, ganun. Medyo matapang. Medyo maano yung amoy niya, medyo matapang. Pero kung hindi naman yung nagmamatter sa inyo, ganun. And hindi naman siya nakaka-apekto dun sa finish ng foundation or sa performance ng foundation. Ang joho niya talaga mga best. Glass bottle din siya, kaya nakakatakot baka kasi nabagsak, biglang mabasag, ganun. Hindi ko pa kasi na-search yung regular price niya. And tingnan nyo na lang sa description box, lalagay ko rin doon kung magkano to. So, bago i-mix muna ako ng aking shade to. Sana ito yung shade ko, no? Hindi kasi ako marunong bang mag-match ng mga shades. Ayan. Ganyan yan na lang muna. And then, tsaka ako gagamitin yung Silly Sponge. Ito. Nabanlawan ko na rin to. So, let's do this. Ito muna. Kinakabahan ako sana ako affected. Okay, ayan. As you can see, medyo patchy pa siya. Ni-review din to ng friend ko, si Aina. And sabi niya, maganda nga daw. Streaky lang sa una. Pero pag binlend, lalo na pag pinat-pat na ganyan, maganda daw talaga. Okay, so ang cakey niya. Ang cakey niya dito sa part na to. Okay, so this is one layer. Ayan. So, ito yung wala pa. Ayan. Nakikita nyo naman yung coverage na ng foundation. Dagdagan ko pa. Okay naman. Siguro madami lang talaga akong nalagay dito sa nose area. Pero okay naman. Okay, so I think tapos na ako. Kasi nanghapit na ako. Okay, thoughts. Okay siya. As in, maganda naman yung pagkakablend ng foundation and full coverage talaga kasi konti lang yung nalalagay dito. Hindi katulad sa brush tsaka sa sponge. Alam niyo naman yun, di ba? Na marami nang kuhang product. Madali lang mag-blend ng foundation, like itap-tap mo lang gano'n. Kaso nakakangawit. At saka ang hirap niyang hawakan. Hindi ko alam kung paano ko siya hahawakan kung pa ganyan. Nakakangawit kasi siya, puro dab-dab. So it's a yes for me. Kaso yun nga lang, mahirap siya hawakan. Yun lang naman yung problema. Tungkol naman sa foundation, as you can see naman, may coverage na talaga siya, diba? And dito, medyo natakpan yan. Dito ko yung mga dark spots ko dyan. Ayan. Diba kasi dito, tsaka nag-even out yung skin tone ko dito, diba? And so, lalagay na ako sa kabila, pero this time, gagamit ako ng brush. So, this is my another side done using brush naman. So, mas bet ko pa rin siya i-apply with brush. Pero okay naman yung Silly Sponge eh. Wala namang kakimehang nangyari. Tatry natin kung ano ba siya. Kung buildable ba siya dito sa mga spots ko, dark spots ko dito. And gagamitin ko lang yung fingers.
Yes, buildable siya, pero hindi nga lang ganon kanatakpan. For the concealer, etong Sansan HD Concealer, nakuha ko siya nung nag-sale siya ng 99 pesos, pero ang regular price niya is 124. Iniikot siya dito, twistable, parang twistable pen, lip gloss, ganon. Alam ko meron din silang lip gloss na ganito yung type. Nagamit ko na rin to sa mga past videos ko. Pero kasi yung gamit ko sa kanya, that time lang. As in, nag-video lang ako, nag-film lang ako, tapos naghilamos na rin ako, parang ganun. Pero ito, in-depth review talaga siya. As in, whole day ko siya susuotin para makita talaga natin yung performance niya. And then, i-blend ko siya using my... And then, i-dab ko lang din ng brush para sure na blended siya. Yung edges lang, hindi yung pinakagitna. So, ayan. As you can see, medyo ano talaga dito. Medyo nag-lift up yung face ko dito kasi dito na walang concealer. Ang gagawin natin for this review is hindi ko to lalagyan ng concealer para makita natin kung gaano talaga kaganda yung performance nito. So, papatunan siya ng konting-konti lang dito sa loob. Sa mga may dark circles pa. Yan, dot lang. Then, tinan nyo naman. Grabe, diba? A little goes a long way dito mga beds. Tsaka make sure lang na ipat nyo talaga na ipat ng fingers para hindi siya mag-cake. Oh! Ang daming lumabas mga bezi. And, kunin ko na rin siya dito. Sayang eh. And then this time, gagamitin ko na yung brush. Gamit na ako ng brush. Dahan-dahan ang kilay. Maganda rin yung applicator kasi may brush sa taas. Madali lang siyang, you know, i-guide-guide. And ipang ko-conceal ko rin pala to dito sa mga blemishes ko. So, ito na. And isa-set ko na lang yung face ko using the Nichido Final Powder. And ang shade ko is in Creamy Glow. So far, hindi naman siya cakey. Wala namang nangyayaring ka-cakiness. Tatapusin ko lang yung makeup ko and then I will be right back. So this is my full face done and ngayon, medyo okay pa naman siya. And I'll see you guys later for an update. So update for the foundation and the concealer. It's been like 4.5 hours. 8 o'clock na kasi ngayon ng gabi. So, ayan na siya. Napaka-oily ko na. Nafe-feel ko na rin kasi kanina mukha na rin akong oily pero hindi ko pa feel so hindi ko siya pinapansin. So ngayon kasi ganyan. Napaka-oily ko na mga besi. And then yung sa concealer, as you can see, mako-compare nyo pa rin naman, di ba? Meron pa rin dito. Ito kasi di ba hindi natin nilagyan. Ito, meron pa rin. Andyan pa rin yung concealer. Andyan pa rin yung foundation. So magbablot na lang muna ako ng blotting paper. So ito lahat ng nakuha kong oil. Andito pa rin yung foundation, andito pa rin yung concealer. Nakikita nyo pa rin yung difference ng dalawa. I'll check you guys later ulit for my final update. So hey guys, this will be my last update. It is now 10:30 in the evening and siguro mga 7 hours na nandito yung foundation at saka yung concealer. Pero kanina nag-blot ako siguro mga 4 hours. So, eto na 10 hours. Eto na ang 10 hours face ko. Super oily ko na. So, mag-blot ulit ako gamit ko itong ganitong blotting paper. So, ngayon, ganito karami ang nakuha kong oil sa aking face. Pero, andito pa rin yung foundation. As in, andito pa siya. Andyan pa nga yung highlight ko, bez. Shine bright like a diamond. Yun sa concealer, medyo nag-crease siya. Ayan, may pagka-crease siyang nagaganap dyan. Nagkaroon ng parang mga nagbuo-buo siya dyan. Kita niyo ba yan? Tigawat! 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 Andito pa rin yung foundation, dito pa rin yung concealer. So, for 7 hours, siguro mga talaga pat mga 8-9 hours, hindi ko lang sure. Pero, sa tingin ko naman. So, this two, yung foundation at concealer is a pass for me. Kasi sobrang tagal niya na. Ang tagal niya na nasa face ko. Kahit na ano dito maging oily, okay lang kasi baka maremedyohan naman ng primer yan at saka ng setting spray. So, ayun lang guys for my review. Thank you so much for watching. And yung next review ko, ito na yung matte lip stains na ng Sansan. Actually, sinabay ko siyang i-review ngayon kasi wala na akong time mag-film kaya pinagsasabay-sabay ko na sila lahat.
So, ayun, yun na. Thank you so much for watching, guys. And I'll see you in my next video. Ay, nakalimutan ko. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe for more kagagahan from me. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. And I will see you in my next video. Bye!